dahil masipag tayo empleyado, gawin muna natin yung mga dapat natin gawin. Marami akong ginawa dyan sa umaga na yan, isa na yan. I-check at saka X mo lang yung mga report na yan. Yung sa sasakyan, yun yung ginagawa namin araw-araw. Yan naman yung isa na gagawin ko sa safety namin, sa safety sa shop na, sa shop. Ganun din ang gagawin, i-X mo at saka kung merong mali na sira to, dapat i-X mo siya. Kung okay naman, i-check mo lang siya. After that, marami pa akong ginawa. Hindi ginawa ko naman yung sa may BIR namin. BIR, napupulol tuloy ako. Yan yung BIR namin. Ako yung gumagawa dyan. Kailangan, kung ano yung nasa resibo, dapat ilag mo siya. Para in case na may dumating na taga BIR, i-check nila yung resibo at saka yung salag ng BIR. Okay siya, para hindi kayo ma-penalty. Ayan na, hinahanap ko yung mga ano. Pero kasi ako hindi na-record yung kahapon, hindi ko na-record. Kaya, ayan. Wala kaming computer, kaya mano-mano muna yung ginagawa namin. Ewan ko ba't di sila mag-provide ng computer. Mayaman naman yung kumpanya. Ayun guys, nag-umpisa na ako yan. Wala. Sulat lang ako ng sulat yan. Talaga wala din akong magawa. Dahil pag di na ako magsulat, wala na gagawin. Magante na lang ng customer o yung mga bibili. Ang trabaho ko pala guys, sa akong branch head sa gas. May gas ko siya. Ayan, nagko-compute ako kasi kailangan mo kunin yung percentage niya, yung mga tax. Kung magkano yung ano niya. Ayan. Pati pagko-compute, mano-mano din. Hindi kagaya pag may computer ka, pwede mo i-compute sa computer. Pahit ng sulat ko, di lang kasi mabasa kasi naka-side kasi yung camera kaya ganyan. Yan. Kasi pag ako ngayon sa araw na yun dami ko pang ginawa yan pero hindi ko na lang videojuhan lahat. Kasi kung sa videojuhan ko ng mga ginawa ko, Diyos ko po, matatapos tayo hanggang bukas. Sagad sa lalamunan nagsalita. Ayan na, inayos ko na yung mga para yan naman yung sa running sales namin. Diyan namin nire-record yung mga sales namin araw-araw. Kung ano, medyo mababa nga yung sales ko sa 3 araw ngayon Pero okay lang, marami pa namang araw. Lalakas din. Yan. Yan naman yung sa audit namin. Dapat, ang ingay ng aso ko. Siguro may nakikita na naman siya sa labas. Marami kasi akong aso, dalawa yung aso ko dito, tsaka may mga pusa ako, kaya medyo maingay yung pag-voice over ko. Pagpasensya na muna ninyo. Ayan, dapat compute para malaman mo kung ilan yung nabenta mo sa nakarang araw, tsaka sa susunod na araw. Para pagkatapusan na ipapasa namin kasi yan sa pinaka-supervisor namin, and then papasa din yan sa manager namin. Dapat dyan din malalaman kung negative o positive ka. Kung negative ka, ibig sabihin bumaba yung sales mo. Pag positive ka naman, nandun yung nakuha mo yung quota mo o lumagpas ka. Habang nagvo-voice over pala ako, pinatay ko electric fan, sobrang init, pinapawisan ako. Wala pa kasi nakaharap ako sa electric fan, baka yung electric fan na yung maririnig Medyo pause ako kasi di na nawala yung pause ko. Medyo mababa pa yung ko, yung benta ko. Pang nata yan, pang 4 days na ata, mababa pa, nasa 200, 300 pa lang. Yung sales ko, wala Medyo mataas kasi yung gas ngayon, kaya may kunti lang yung tapos na ako niyan. May mga ginawa pa ako Ayun naman sa expenses namin, kailangan ko ayusin yung expenses namin para mas in case na may
nag-collect, pwede kong i-replenish para yung nagastos may balik sa petty cash namin. Ayan, compute pa ako dyan. Mas yung trabaho ko ngayon is computation. Hindi ko alam, hindi naman yung natapos ko eh. Pero di ko alam ba't napunta ako sa ganyang ano. Pero okay na lang, okay na. Pero ang mahalaga kasi, may trabaho. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho kasi marami nang nag-graduate. O yung mga ibang company, masyado nang maarte. Minsan, may age limit pa. Kailangan may experience. Kailangan gwapo, maganda. Di ko alam kung ano yung connect dun sa trabaho mo. Maganda ka tsaka gwapo ka. Ang mahalaga naman kasi dapat ang kunin nila masipag, patyaga sa trabaho. Diba? Dapat yung kinukuha din yung maganda tsaka gwapo. Ano mo yung gwapo tsaka maganda kung tamad din naman. Wala din naman naiabag sa kumpanya. Medyo matagal na ako dyan sa trabaho ko. Siguro magto 2 years na ako itong December. At syagaan ko naman kasi magaan lang naman yung trabaho namin. Ganyan lang yung trabaho namin, magsulat. Nire-record lang namin yung mga namin. Yan. Check ko nang maigi yung resibo kasi once na masyado kasing masila yung trabaho ko kasi once na nagkamali ka dun sa resibo kung ma-duplicate pag napasa sa office i-charge sa yung bibigyan ka pa ng IR, so kailangan i-check pati yung mga date kung kailan, maraming check sa resibo bago ipadala sa office. Kasi kung hindi mo na check, ako din yung kawawa kasi ako yung gumawa. Ganun. Pagkatapos niyan, hindi ko na inano yung ginawa ko maghapon. Yan naman yung pag-uwi ko. Yan, sumalubog yung mga pulilit sa akin. Yan pala yung dalawang aso ko. Si Nala tsaka si Nolan. Ayun, si Nolan yung maliit. Si Nala naman yung malaking itim. Yan, binubuksan ko yung gate para palabasin. Ganyan yung routine ko everyday sa kanila para maghapon lang sila dyan nakakulong, kaya pag pinapalabas ko sila para umiyak tsaka tumahi, ayun na sila. Kasi takbuhan na sila to. Kaya na bilis nila. Yan yung mga nila, gumagala. Ihiya tsaka yung minsan di ko nilalabas yung itim na aso kasi pag may manok at tsaka pato, siguradong talagang lilipat yung mga aso tawag dun, manok at tsaka pato. Habulin niya, hindi niya titigilan. Nung isang araw, nabulin yung pato.